Sino nga ba si Linda Walker? Bakit siya sikat sa Pilipinas at ang tunay na pagkatao niya? Sa henerasyon ngayon na nauuso at nagiging sikat ang AI o Artificial Intelligence at ChatGPT, isama na ang iba't ibang mga kinalolokohang gadgets o manika. Marami pa rin ang naeengganyo na manood ng short vertical dramas na may nakabibighani at exciting na storya. Ang mga vertical dramas, nakilala rin bilang microdrama o miniseries, ay mga short-form high-intensity, serialized video stories na partikular na idinisenyo para mapanood sa mga smartphone sa vertical 9:16 aspect ratio orientation. Unang napanood ang mga ganitong klaseng drama format sa China mula noong 2010s at naging multi-billion-dollar global phenomenon mula noong 2020s. Karamihan sa mga ito ay target ang mas bata o Gen Z audience, bagamat nakakaakit din sila sa malawak na age demographic. Ang isa nga sa pinag-uusapan nitong mga nagdaang araw sa internet ay tungkol sa isang karakter na hinangaan ng publiko at naging isang sikat na meme ngayon. Siya si Linda Walker na nakakuha ng score na 719 sa kanyang mock exam. Hindi siya totoong tao pero isang karakter na tila nagkakaroon ng tatak sa isipan ng mga manonood lalo na ng mga Pinoy. Si Linda Walker o Lin Shiwang ay mula sa Chinese vertical drama series na may original English title na The Real Heiress She is a Top Student at biological daughter ng mag-asawang Louis. Binibigyang inspirasyon niya ang mga gumagamit ng internet sa kanyang pambihira at halos superhuman intellect. Sa serye, si Linda ay ipinakita bilang isang top student mula sa mahirap na probinsya ng Shanhe, na kalaunan ay kinilala ng isang napakayamang pamilya sa Beijing. Hindi naman nagtagal ay natuklasan niya na siya ay naipagpalit noong ipinanganak siya at siya rin ang tunay na biological child ng isang mayamang mag-asawa. Gayunpaman nang makasama niyang muli ang tunay niyang pamilya, napagtanto niya na ang kanyang mga magulang at kapatid ay naging malapit na kay Nancy. Siya naman ang batang babae na pinalaki nila sa loob ng 18 taon. Hindi naman naghahangad at nakikiusap si Linda na mabilis siyang matanggap ng mga tunay na magulang. Sa halip, ginamit niya ang kanyang katalinuhan sa negosyo para makuha ang Louis Group, ang mismong kumpanyang nagsilbing simbolo ng kanyang exclusion o pagkakatanggal sa pamilya. Dahil determinado si Linda na patunayan ang kanyang halaga sa tunay niyang pamilya, umasa siya sa kanyang katalinuhan at kahusayan sa academics. Ang isa naman sa mga pinaka-pinag-uusapang sandali ng drama ay nagpapakita sa kanyang pagkuha ng napakahirap na mock exam at nagkaroon ng 719 points. Ang karakter na binuo para kay Linda ay sinasabi rin na may IQ na 180, isang nakamamanghang score para matawag ang isang tao bilang genius. Isa rin sa mga viral clip mula sa serye ay nagpapakita sa mga kaklase ni Linda na nagtatanong sa kanya tungkol sa exam at sinabi niya sa kanila na inaasahan lang niya ang makakuha ng 600 plus score. Pinagtawanan lang si Linda ng mga kaklase niya at hindi sila kumbinsido na makakakuha siya ng ganoong puntos dahil nagmula lang siya sa probinsya bago lumipat sa mainland. Ang isa pang hinangaan sa kanya ay ang pagiging pursigido niya sa pagkuha ng nararapat para sa isang anak mayaman. Dahil ang nakilalang si Nancy na hindi naman totoong kadugo ng kanyang pamilya ay patuloy lang na gumaganap bilang biktima. Kahit mas pinili ito ng kanyang mga kapatid at magulang, hindi kailanman ginamit ni Linda ang damsel in distress trope at nanatiling nakatutok sa kanyang layunin na makakuha ng pwesto sa Luminara University. Dahil dito natutuwa ang mga manonood dahil gumagawa siya ng paraan para mabuwag ang isang toxic family hierarchy sa pamamagitan ng talino. Mabilis na naging viral sa mga social media platform ang eksenang iyon sa microdrama. Ilang Pinoy netizens na rin ang gumamit sa karakter ni Linda at sinabing siya ay isang inspirasyon sa pag-aaral at naghayag na gusto rin nilang maging katulad ni Linda. Maraming mga Pinoy din ang nakaka-relate sa istorya ni Linda dahil ang ilan sa mga ito ay nakakaranas ng pang-aapi mula sa ibang tao kundi man sa kanilang pamilya.
Ang isa pang rason kung bakit sikat si Linda Walker sa mga Pinoy ay dahil ganito ang tema ng mga napapanood at ipinapalabas na istorya ng mga teleserye sa bansa. Kaya naman pamilyar na tayo sa mga ganitong klaseng kwento. Maaari siyang maikumpara sa 1992 series na Mara Clara na nagkaroon din ng remake noong 2010. Sa kwento kasi ng Mara Clara, napagpalit din ang bagong silang na sina Mara at Clara. Pero kahit na sobra ang pang-aapi na inabot ni Mara sa kamay ni Clara, kalaunan ay nalaman na siya pala talaga ang tunay na tagapagmana ng pamilya Del Valle. Kung ang karakter ni Mara ay binigyang buhay ni Judy Ann Santos at Catherine Bernardo, si Linda Walker naman ay binigyang buhay ni Zhang Yingfei. Kilala rin siya sa pangalang Fifi, isang 21-year-old Chinese actress na isinilang noong June 13, 2004. Nagtapos siya sa Central Academy of Drama at nagsimula ang kanyang karera sa pag-arte noong 2024. July 19, 2024 nang magsimulang mapanood si Fifi sa period martial arts drama na Young White Horse Drunk in Spring Breeze na isang web novel na isinalin sa live action. December 2024 naman nang lumahok siya sa stage play na Dream of Cooling Off Under the Grain. Napanood din siya sa short drama na Welcome to Howlai-Wu noong March 2025. Ang pinakabago naman niyang proyekto ay isang urban female-oriented short drama na Shuni Wanlin na sinimulan ang filming noong January 10, 2026. Ang kwento ng drama na mas kilala sa English title nito na The Heiress Who Won with Brains ay binibigyang diin ang empowerment through education, resilience against class prejudice, and the satisfaction of merit-based success. Sikat ito sa halos lahat ng fans ng microdrama o kahit na anong internet drama sa buong mundo dahil mas nakafocus ito sa female empowerment sa pamamagitan ng utak o talino kaysa sa kagandahan o pag-ibig. Mahalaga ang karakter ni Linda sa mga Pinoy dahil siya ang female lead na may paninindigan at marunong humarap sa mga pananakot ng mga nakaaangat sa kanya. Tulad ng mga Pinoy na marunong at may cultural capacity na magtiis, mag-adapt, at mabilis na makabangon mula sa kahirapan. Pagdaanan man natin ang madalas ng mga natural disasters, economic hardships at political challenges, nagagawa pa rin natin ang ngumiti, dala ang hopeful attitude at strong family bonds. Ito ay malalim na nakaugat sa pananampalataya at bayanihan, kahit minsan ay nakikita ito bilang isang survival tactic. Ito ang tinatawag na Filipino resilience o tibay ng loob. Ang Chinese drama subbed in English o may English subtitle pero Mandarin pa rin ang salita ay mapapanood na rin ngayon bilang Filipino dubbed. May ilang mga streaming sites na nga ang nagpapalabas nito na nakatagalog na ang salita. Kaya naman hindi na mahihirapan ang ilan na manood dahil kahit may ginagawa sila, pwedeng-pwede itong masubaybayan kahit pinapakinggan lang. Karamihan kasi sa mga Pinoy ang gustong maging komportable sa panonood. Kaya naman mas prefer nila ang makinig ng Tagalog dubbed kaysa magbasa ng English subbed dramas. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.